panandalian po tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, Amang Banal, sa oras nito kami po nagpapasalamat, lumuluwalhati sa iyong mahal na Panginoon, na muli mahal na Panginoon, sinamahan mo kami mahal na Panginoon, na ang dakilang presensya mahal na Panginoon ay muling sumaamin mahal na Panginoon. Maraming salamat mahal na Panginoon sa iyong blessing sa araw na ito mahal na Panginoon. At sa oras na ito, narito po kami sa pinakamahalagang bahagi ng iyong banal na gawain na kung saan muli kami mag-aaral ng iyong banal na salita. Mahal na Panginoon, sa mga oras nito, patuloy mong buksan ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin, mahal na Panginoon, ang iyong salita. Mahal na Panginoon, bago pong lahat, muli kaming humihingi ng kapatawaran. Ano man po nasabit ng aming mga labi sa isip, sa salita at sa gawa, mahal na Panginoon, patawarin mo po kami. Mahal na Panginoon, sa ganang akin naman, mahal na Panginoon, muli mo akong daluyan ng iyong karunungan upang muli kong ibabahagi, mahal na Panginoon, sa aking mga minamahal na kapatid na magiginig sa araw nito. Mahal na Panginoon, pagpalain mo kami lahat, mahal na Panginoon, i-bless mo po ang bawat isa sa amin. First prayer ng aming beloved evangelist, mahal na Panginoon, aming sinasaway ang lahat na magiging hadlang. Ito man po'y gutom, distraction, mahal na Panginoon, antok, lumayas kayo sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At sa oras na ito, mga kapatid, tayo na po ay dadako sa pagiginig ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pero bago pong lahat, mga minamahal, muli akong nagbabaabot ng aking pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At double honor and respect sa ating beloved parents in the Lord, na tunay mga kapatid ko na tayo po'y pinagpala ng mahal na Panginoon sa pamamagitan nila, mga minamahal, nang makilala natin ang mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga aral, mga kapatid. Tunay na tayo pong lahat, mga kapatid ko, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ako na rin po ay nagpapaabot ng aking pagbati sa kanilang mga beloved children, Almeda's family, mga kapatid. At binabati ko na rin po ang ating mga minamahal na mga manggagawa. At binabati ko na rin po ang ating mga beloved elders, ang ating beloved my co-preacher, at ang ating mga beloved choir. At sa inyo pong lahat, mga minamahal, magandang hapon po, mga minamahal. Pwede ba natin palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Sa araw nito, mga minamahal, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Sabagat gusto ko po, mga minamahal, na ipaunawa sa inyo, mga minamahal, lalong-lalo na kanina yung ating narinig na patutuo. Yung patutuo ng ating beloved prayer warrior sa katawan po ng ating beloved brother June, sa mga minamahal. Yung patutuong yung mga minamahal na nangyari sa dako mo ng Talibaw, iyon po ay nakatatak na sa history. History ng pananampalataya ng mga tunay na mga Kristiyano. Ngayon, mga kapatid ko, gusto kong pag-usapan natin sa hapon na ito, yung salitang faith. Lahat na may pananampalataya magsabi ng amen. Alam niyo po, mga minamahal, ang pananampalataya sa wikang English, mga minamahal, ay faith. Ilang letra lang yan, mga kapatid ko. Iyan po ay 5 letra lang. Capital F-A-I-T-H. Ang pananampalataya, mga minamahal, ito po, mga kapatid ko, ay inaangkin ng bawat Christ believer. Hindi lang tayo, mga mananampalataya, mga minamahal, sa gawain na Jesus Miracle Crusade. Lahat ng mga Kristiyano, mga kapatid ko, sila po, mga minamahal, ay nag-aangking pananampalataya. Hindi ba, mga minamahal, miyembro ng Jesus Miracle Crusade? Ito man po, mga minamahal, ay iba't ibang mga denomination, mga kapatid. Kapag sinabi nilang sila'y Kristiyano, mga kapatid ko, kalakip ang mga bagay na salitang pananampalataya, mga kapatid. Yun ang pinangahawakan nila. Hindi lingid sa inyo, mga minamahal, inuulit ko, more than 45,000 congregation. Na sila po, mga minamahal, ay may hawak na mga Bible, mga kapatid. At sinasabi nila, mga minamahal, ng Diyos, mga kapatid ko, ay nagpapagaling ng karamdaman. Tama yun, mga kapatid. Marami nagsasabi, mga minamahal, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, ina-accept nila ang power ng mahal na Panginoon. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang salitang pananampalataya, madaling sabihin. Ang salitang pananampalataya, mga minamahal, madaling unawain. At ang salitang pananampalataya, mga minamahal, hindi mahirap makalimutan, mga kapatid. Pero tandaan nyo, mga minamahal,
Ang pananampalataya, mga minamahal, ang tunay na Kristiyano, hindi lamang nananatili sa bibig. Hindi lang yan mananatili, mga minamahal, doon sa paniniwala ng ating isip. Tandaan nyo, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, ang salita ng mahalabano, kapag in-spread mo yan, mga kabatigo, ay may lalakip na mga palatanda. Palatandaan, mga minamahal, kung saan, mga minamahal, ang sabi ng mahalabang noon, gagaling ang karamdaman ng isang makikinig ng salita ng mahalabang noon. At sila, mga kabatigo, sasambalataya. Pero mga minamahal, ang sabi mo ng Bible, mga kabatid, ang pananampalataya, mga minamahal, hindi lamang, mga minamahal, ibinabaon sa ating dilayan, mga kabatid. Kagaya ng patutuo ng ating beloved prayer warrior, ang pananampalataya ng ating beloved parents in the Lord, hindi lang, mga minamahal, hindi lamang po, mga kapatid ko, dito sa parte po ng Luzon, mga kapatid. Alam nila, mga minamahal, yung kanilang pinuntahan sa dako ng Mindanao, ito po ay mapanganib. Pero nang dahil sa kanilang pananampalatayang may kasamang gawa, lumakip ang kapangyarihan ng mahalabang noon. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. Alam niyo, mga minamahal, gusto kong patunayan sa inyo na ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga kapatid ko, hindi po kagaya ng mga ibang denomination. Itinuturo sa ating, mga minamahal, ang iba't ibang uri ng pananampalataya. Pero mga kapatid ko, pinag-uusapan dito, mga minamahal, yung mga palatandaan ay sinasagawa ng mahalabang noon. Ngayon, mga kapatid, bakit ko, mga kapatid ko, sasabihin sa inyo na ang pananampalataya ng Jesus Miracle Crusade ay nasa totoong pananampalataya? Bakit? Kasi yung pananampalataya natin, mga minamahal, inilalakip natin sa pamamagitan ng gawa. Bakit, mga kapatid ko, pag-ibasa natin sa dito po sa first chapter natin na babasahin, dito po sa James chapter 2, verse 22. Dito po sa Aklat ni Santiago, Kapitulo 2, versikulo 22. Ito po sinasabing, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Alam niyo, mga kapatid, ang pananampalataya, mga minamahal, hindi lamang, mga kapatid ko, itinatanim yung, mga kapatid ko, sa dulo ng dila natin. Alam niyo po, mga minamahal, ang salitang faith, mga kapatid, maraming benepisyo sa Kristiyano. Ang salitang pananampalataya, mga minamahal, ito po, mga kapatid ko, ay malaking pakinabang sa bawat mananampalataya ng mahalabang noon. Pero tandaan niyo, mga kapatid, ang pananampalataya ay nagiging sakdal, mga kapatid ko, kapag ito ay may lakip na gawa. Hindi po pwede, mga kapatid ko, na ikaw po, mga minamahal, ay may taglay na karamdaman ngayon dahil sa ikaw po ay ibinigay na paalala sa iyo ng mahalabang noon. Opo, meron kang pananampalataya. Alam mo, mga kapatid ko, na meron kang taglay na karamdaman ngayon, yan po ay buwan ng paalala ng mahalabang noon. Kailangan mo ba, mga kapatid ko, tumawag ng prayer warrior? Hindi po, mga kapatid. Kailangan mo ba, mga kapatid ko, tumawag pa ng mga preachers para ipanalangin ka, mga kapatid ko? Hindi po. Tandaan nyo, mga minamahal, kung ang pananampalatayang itinanim sa iyo ng ating beloved pastor, mga kapatid, ito po ay isinasagawa natin, hindi sa pamamagitan lang ng bibig. Lalakip, mga kapatid ko, ang kapangyarihan sa iyo ng mahalabang noon. Bakit, mga kapatid? Maraming mga Kristiyano, mga minamahal, na sinasabi nila, ako'y sumasampalataya sa mahalabang noon. Ako'y nagtitiwala sa mahalabang noon. Pero makikita mo, mga minamahal, yung kanilang pananampalataya ay nanggagaling lang, mga minamahal, sa kanilang salita. Marami, mga minamahal, ang mga mananampalataya, mga minamahal, sila ay nagtitiwala sa mahalabang noon. Pero kapag sila po may mga problema, lumalapit sa tao. Kapag sila ay may karamdaman, tumatakbo sa hospital. Hindi bawal ang hospital, mga kapatid. Pero ang pinag-uusapan dito, mga minamahal, kung paano lalakip ang kapangyarihan na mahalabang noon sa mga mananampalataya. Alam mo, meron akong sample sa inyo sa Bible. Pag-ibasa natin dito po sa Book of Mark, mga kapatid. Ito po ay sa chapter 10, verse 46 up to 52. Dito po sa Aklat ng mga Marcos, Kapitulo 46, Kapitulo 10, versikulo 46 hanggang 52. At nagsidating sila sa Jericho, at habang nililisan niya ang Jericho, nakasama ng kanyang mga alagad at ng mga lubhang maraming mga tao, ang anak ni Timeo, si Bartimeo, na isang pulubing bulag, ay nakaupo sa tabi ng daan.
At nang marinig niya na yaoy si Jesus na Nazareno, siya'y nagpasimulang magsisigaw at nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At siya'y pinagwikaan ng marami upang siya'y tumahimik. Datapwat siya'y lalong sumisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, laksan mo ang iyong loob, ikaw ay magtindig. Tinatawag kanya. At siya'y pagkatapon ng kanyang balabal ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. At sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, anong ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Rabboni, natanggapin ang aking paningin. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At pagdakay tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahalabang noon. Alam niyo mga kapatid, ang yung abang lingkod galing po sa baptist mga kapatid. Dati po kami Trinitarian. Pero tumagal ang panahon ko sa paglilingkod sa mahalabang noon sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade. Bakit mga minamahal? Nang dahil mga kapatid ko sa kapangyarihan ng Diyos sa ministeryong ito. Alam niyo mga minamahal, si Bartimeo, ipinanganak sa mga minamahal na imbon. Siya po'y ipinanganak mga minamahal na isang bulag. Ang pananampalataya mga minamahal, kailangan mga kapatid ko isinasagawa yan. Hindi po pwede mga minamahal na tatawagin kang isang anak na mahalabang pero hindi ka nagtitiwala sa iyong ama. Hindi ka nagtitiwala mga kapatid ko sa iyong mahal na Panginoon. Hindi ka nagtitiwala mga minamahal sa iyong minamahal na Diyos mga kapatid. Alam niyo po si Bartimeo ganito, hindi niya kilala ang mahal na Panginoon Jesus. Hindi niya man nakikita ang mahal na Panginoon kasi bulag siya mga kapatid. Pero yung pangalan ng mahal na Panginoon, nababalitaan niya na. Isang araw mga kapatid ko, ang mahal na Panginoon, dumaan siya mga minamahal doon sa kanilang baryo mga kapatid, doon sa kanilang lugar. Habang naririnig niya yung mga maraming taong sumusunod sa mahal na Panginoon, nagtanong si Bartimeo. Ang sabi niya, ano ang meron? Sino yung dumadaan? Ang sinabi nila mga minamahal, si Jesus na taga Nazaret. Si Jesus na taga Nazareno, si Jesus na taga Nazaret, siya ang dumadaan. Alam niyo mga minamahal, si Bartimeo hindi lang siya nakaupo. Si Bartimeo mga minamahal, hindi lang siya hindi kumikibo. Nung marinig niya ang pangalan ng mahal na Panginoon, ang ginawa niya, nilakipan niya ng gawa yung kanyang pananampalataya. Hindi man siya mga kapatid ko makakalakad siya bakit hindi siya nakakakita. Pero alam niyo po ang ginawa niya mga minamahal, ang ginamit ni Bartimeo mga kapatid ko yung kanyang bibig. Ang sabi niya mga minamahal, sumigaw siya, Jesus, Son of David, have mercy on me, ang sabi niya mga minamahal. Wala siyang paraan na gagamitin sa kanyang pananampalataya kundi ang kanyang bibig. Alam niyo mga minamahal, sinasaway siya. Pero mga minamahal, yung kanyang pananampalataya ay masidhim ang kapatid ko na gusto niya mga minamahal na marinig na mahal na Panginoon. Ang sabi niya, Jesus, Son of David, mahabag ka sa akin, ang sabi niya mga minamahal. Alam mo mga kapatid ko, na marinig na mahal na Panginoon ang tinig ni Bartimeo, nang dahil sa kanyang pananampalataya, may kasamang gawa mga kapatid. Hindi man makalapit si Bartimeo sa mahal na Panginoon sa bagay sa bulag mga kapatid ko, ang ginamit niya ang kanyang bibig. Anong sabi niya mga minamahal na mahal na Panginoon sa kanya? Bartimeo, ano ang ibig mo na gawin ko sa iyo? Ang sabi niya, Rabboni, tanggapin ko ang aking paningin. Ang sabi niya mga kapatid, alam niyo mga minamahal, dahil sa pananampalataya ni Bartimeo mga kapatid, na ito po'y kanyang nilakipan ang gawa mga kapatid. Tinanggap niya mga kapatid ko ang kanyang paningin sa harapan ng mahal na Panginoon. Mga kapatid, pinag-uusapan natin dito yung pananampalataya. Lahat tayo mga kapatid ko, mayroong pananampalataya. Pero mga kapatid ko, paano natin wino-workout yung ating pananampalataya? Opo mga kapatid ko, nakikinig ka ng salita ng mahal na Panginoon sa panahon na ito. Pinagkikinggan mo ang salita ng mahal na Panginoon sa oras na ito. Pinag-uusapan natin ngayon ang pananampalataya. Paano mo mga kapatid ko wino-workout? Paano mong isinasagawa? Paano mong ini-apply sa pangalan ng mahal na Panginoon ang pananampalataya?
Ngayon mga kapatid ko, may matindi kang problema. Sinong nilalapitan mo ngayon mga kapatid ko? Yung bang kapitbahay mo mga kapatid? Dahil sa problema mo? Nilalapitan mo ba mga kapatid ko yung close friend mo sa gawain na mahalaga mo para sa problema mo? Meron kang pananampalataya mga kapatid, pero laki pa mo yan ng gawa, magiging sakdal ka sa harapan ng mahalabang noon. Meron akong patuturo sa inyo mga kapatid ko, ating beloved sister Mercy Malyari. Taga Florida ito mga kapatid ko, kapatiran natin, dumadalo dito. Sa dako po ng, siya po siya taga Florida, doon sila dumadalo. Pero nakakasama rin natin sila. Nung siya po mga kapatid ko ay mga anak, siya po ay dinala sa Mount Carmel. Kapitbahay lang natin ng hospital. Dinala siya sa Mount Carmel, mga kapatid. Sa kanyang panganganak, mga minamahal, yung kanyang anak, mga kapatid ko, ay 6 months lang. Wala, mga kapatid ko, sa tamang buwan, mga minamahal, para siya ay iluwal, mga kapatid. Sa mga kapatid, mga minamahal, ang kanyang sanggol ay critical. Inilagay, mga minamahal, sa incubator, mga minamahal, yung kanyang anak. Sabagat mga minamahal, isinasalba na lamang mga minamahal sa pamamagitan po ng makina mga kapatid ko yung kanyang anak. Yung kanyang anak mga minamahal, 6 months pa lang mga kapatid. Meron ba naman sanggol mga kapatid ko, mabubuhay ng ganong mga minamahal, kalaki yung agwat ng kanyang buwan upang ipanganak mga kapatid. Marami ang ipinapanganak sa 6 na buwan pero hindi nagtatagal ang buhay. Pero alam niyo mga minamahal, habang tinitingnan ng ating minamahal na kapatid, yung kanyang anak, nahihirapan sa incubator. Ang sabi ng doktor, mga kapatid ko, no chance. Walang panahon, mga minamahal, walang chance mabuhay ang bata. Alam niyo, mga minamahal, dahil nahihirapan ng ating minamahal na kapatid, sa nakikita niya sa kalagayan ng kanyang anak, kinausap siya ng doktor, mga kapatid, ang sabi niya, Mrs., wala tayong ibang choice dito kung hindi ka magsasacrifice. Ang sabi ng ating minamahal na kapatid, ang sabi niya, ano ang dapat mong gawin, Dok? Sabi niya, mercy killing na lang ang bata. Kaysa sa gagastos ka ng malaking halaga. Pero hindi ba tayo sigurado kung mabubuhay ang anak mo? Ang sabi ng doktor, mga minamahal, sa ating minamahal na kapatid, ating beloved Sister Mercy Malyari, ang sabi niya, Dok, hindi ako papayag na isagawa ang mercy killing sa aking anak. Ang sabi niya, Mrs., ang anak mo 6 months pa lang, walang chance na mabuhay. Dalaki lang ang gastos mo. Wala tayong 100% o 50% na mabubuhay ang iyong anak. Pero alam niyo po mga minamahal, dahil sa pananampalatayang itinuro ng ating beloved parents in the Lord, ang sabi niya, Dok, buhay ang Diyos namin sa Jesus Miracle Crusade. Hindi ko hahayaang isakripisyo ang aking anak. Nagpaka ngayon mga minamahal ang doktor, mga kapatid ko, Mrs., ano mo yung church ninyo? Ang sabi niya, ako po ay miyembro ng Jesus Miracle Crusade na manghayong manggagamot mga kapatid ko, sabagat ang sabi niya, alam mo ba ang inyong church? Balitang-balita dyan na maraming mga himala. Sige po, Mrs., hindi ko na isasagawa yung mercy killing sa iyong anak. Ngayon mga kapatid ko, yung kanyang pananampalatayang may lakip na gawa, mga minamahal, ay pinagkatiwala sa mahal na Panginoon. Nabigo ba mga kapatid ko, mahal na kapatid? Hindi po. Nasaan kayo mga minamahal? Yung bata, mga minamahal, 6 na buwan pa lang mga kapatid, nung iluwal ng kanyang mahal na ina. Ngayon po mga kapatid ko, youth choir na po sa dako po ng Florida. Buhay ang Diyos natin sa ministerong ito. Mga kapatid, pinag-uusapan natin dito, pananampalataya. Lahat tayo mga kapatid ko, pantay-pantay na tinuruan kung paanong sumampalataya sa mahal na Panginoon. Pero mga minamahal, pinag-uusapan dito, paano natin isinasagawa yung ating pananampalataya. Sabagat ang sabi ng Bible, si Bartimeo, mga minamahal, wala siyang kakayahan na lumapit sa mahal na Panginoon, sabagat wala siyang paningin. Pero mga minamahal, hindi lang pananampalataya ang kanyang isinagawa nung panahon na yon, sabagat meron siyang gustong mangyari sa buhay niya. At iyon po mga minamahal, magpakita ng dakilang himala ang mahal na Panginoon. Ang sabi niya, Jesus, mahabag ka sa akin. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Bartimeo, anong ibig mo na gawin ko sa iyo? Ang sabi niya, gumaling. Ako mahal na Panginoon,
makakita ako, mahalabang sa bagat ako'y bulag, simula na ako'y pinanganak. Alam niyo po mga minamahal, dahil sa kanyang pananampalatayang may kasamang gawa, pinagaling siya ng mahalabang noon. Lahat ng mga Kristiyano dito mga minamahal, lahat tayo mga kapatid ko, nilagiman ng mga himala ng mahalabang noon, dahil sa pananampalatayang may kasamang gawa. Everybody say praise the Lord. Pag-ibasa natin mga minamahal, susunod na talata mga kapatid, dito sa aklat po ng James chapter 2 verse 24. Dito po sa aklat ni Santiago, Kapitulo 2, ang talata po ay 24. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, Amen. kung gusto mo maging matagumpay na Kristiyano, lahat ng weapon natin, faith, mga kapatid, totoo yun. Naging sample ang ating beloved parents in the Lord kung paano nilang wina-workout yung kanilang pananampalataya. Yan ang ini-apply sa ating mga kapatid ko. Wala tayong ibang weapon dito mga kapatid ko, kundi yung ating pananampalataya. Pero minsan nakakalungkot mga minamahal. Marami na tayong mga nakaranasan mga minamahal na naranasan ng mga himala ng mahalabang doon nang dahil sa pananampalataya. Pero hanggang ngayon marami mga Kristiyanong natutulog pa rin ang kanilang pananampalataya. Bakit mga kapatid? Sa lahat mga minamahal na mga denomination mga kapatid, lahat sila ay nagsasabi ni sila ay nasa katotohanan. Lahat sila mga kapatid, ina-accept nila mga minamahal ng kanilang congregation mga kapatid, sinasamahan ng mahalabang doon. Pero tandaan nyo mga minamahal, ang Kristiyano mga kapatid, cease to believe yan mga kapatid. Ang mga Kristiyano mga minamahal, kung ang isang congregation nag-aalok sa inyo ng kaligtasan, humanap muna kayo ng pruweba. Pruweba mga minamahal, ang sabi po ng Mark chapter 16, kapag ang isang tao na nakinig na sa kanyang salita, mga kapatid ko, at siya'y sumampalataya, mga kapatid, at nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng mahalabang noon, lalakip ang mga tandang ito. Sila'y magpapalayas ng mga demonyo. Kung sila man ay matuklaw ng ahas, hindi sila maaano, ang sabi yan ng Bible. Pero alam niyo po mga minamahal, lahat tayo mga minamahal, pinagpala ng mahalabang noon. Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, walang testimony portion kung walang mga himala. Pero bakit meron tayong testimony portion mga kapatid? Sabagat ang sabi ng mahalabang noon, kapag nalakip mo mga kapatid ko, yung himala ng mahalabang sa buhay mo, ipalaganap mo mga kapatid ko, ishare mo yan. Patunayan mo mga kapatid ko na ang gawain na iyo pong sinasadlakan ngayon, na ang yung gawain mga minamahal na pinapaniwalaan ngayon, ay naghiwala ang Diyos namin mga kapatid ko sa ministeryong ito. Alam niyo mga minamahal, ang sabi po ng Bible sa Exodus chapter 4 verse 11, pag-ibasa natin mga kapatid. Exodo Kapitulo 4, versikulo 11. Ito po sinasabi. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi? O bingi? O may paningin? O bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Alam niyo mga kapatid ko, malinaw yan ang sabi ng Bible. Sinasabi nila mga kapatid ko, si Satanas daw ang gumagawa ng sakit. O ito, papaliwanag ko sa inyo. Ang sabi po ng Exodus chapter 4 verse 11, Moses, sinong gumawa ng bibig ng tao? Sinong gumawa ng pilay, bingi, may paningin? Hindi ba akong Panginoon? Ngayon mga kapatid ko, bakit ginawa ng mahalabang na ng karamdaman? Kung pahihirapan din ng mga kapatid ko ang mga Kristiyano. Alam niyo mga minamahal, ginawa ng mahalabang doon ang karamdaman na yan. Upang maalaman mo mga minamahal, kapag ikaw ay nagkakaroon ng karamdaman, sinasang ayudan mo mga kapatid ko yung udyok ng Satanas. Ang trabaho ni Satanas sa buhay ng Kristiyano, yung siya po ay mag-udyok na tayo gumawa ng kasalanan. Alam niyo mga minamahal, ang sabi nila mga kapatid ko, bakit si Job? Ang nagbigay ng karamdaman mga kapatid ko, si Satanas. Pero ang tanong doon mga kapatid ko, si Job ba mga kapatid ko nagkasala sa mahalabang no kung bakit siya nagkaroon ng karamdaman? Hindi po. Binigyan lang ng authority ng mahalabang no si Satanas na subukin si Job. Kaya mga kapatid ko, nakagawa ng masama si Satanas kay Job. Binigyan lang siya ng authority ng mahalabang doon. Pero si Job mga kapatid ko, hindi siya nagkasala. Kaya siya nagkaroon ng karamdaman. Hindi katulad ni Eva at ni Adan.
Sino ang nagpalayas mga kabadigo sa Eden, mga kabadigo kay Eva at saka kay Adam? Hindi ba ang mahalabang noon? Bakit sila pinalayas mga kabadigo? O kasi mga kabadigo, pinakinggan nila si Satanas. Tinanggap nila yung kasalanan mga kabadigo na galing kay Satanas. Kaya ang sabi ng mahalabang noon, sinong gumawa ng bibig ng tao? Pilay, pipi, o bingi. Di ba akong Panginoon? Ngayon ang tanong mga kabadigo, kung ikaw ay may matinding karamdaman, sinong pwede mo mga kabadigo tawagan? Hindi ba yung gumawa ng sakit sa iyo mga kabadigo upang paalalahanan ka na ikaw mga kabadigo ay nagpupulang sa mahalabang doon? Hindi ba ang mahalabang ng mga kabatid? Bakit kailangan mo pang tumawag ng prayer warrior? Bakit mo ba kailangan tumawag ng mga preacher? Meron ka namang bibig, meron ka namang pananampalataya. Ang kulang lang diyan mga kabadigo, isagawa mo yung pananampalataya. Ang pananampalataya mo, pananampalataya namin, pananampalataya natin lahat, isa lang ang itinuro sa atin ng ating beloved parents in the Lord. Walang iba yan mga kapatid. Pero alam niyo mga minamahal, kung minsan ng Kristiyano, minsan mga minamahal, nagtatanong sa kanilang mga sarili, bakit hanggang ngayon mga minamahal, hindi ko ba na-i-accept mga kapatid ko yung mga bagay na hinihingi ko sa mahalabang doon? Tandaan niyo, inuulit ko ang weapon natin, faith. Yung patutuo ng ating beloved prayer warrior, ng ating beloved Brother June, amazing yun mga kapatid. Walang ibang pastor na pwedeng gumawa doon mga kapatid. Walang iba mga kapatid. Kaya nga pinagpala tayo mga minamahal sabagat nakasumbong tayo ng tunay na pastor mga kapatid. Ngayon mga minamahal, paano mong i-workout yung faith? Sila mga kapatid ko nasa Cave of Lion. Ikaw mga kapatid ko, nandito ka lang sa lugar mga minamahal ng Pampanga. Walang Abu Sayyaf dito mga kapatid. Walang magbibigay ng distraction sa iyo mga minamahal. Pero ang tanong mga minamahal, kapag may problema ka, may karamdaman ka mga minamahal, paano mong isinasagawa ang pananampalataya mo? Huwag ka mga minamahal umasa sa kapwa mo mananampalataya. Bakit mga kapatid ko, meron akong patutuo? Ang ating beloved Sister Lolet Maglalang, tiyahin po ng ating beloved Sister Irma at ni Sister Alma Aguilar. Sister Lolet Maglalang mga kapatid, sila po ay nanlamig. Naging busy sila mga minamahal sa kanilang negosyo. Dumating yung time mga minamahal, Sister Lolet mga minamahal, binigyan ng paalala ng mahalabang noon. Naging aktibo mga kapatid ko yung kanyang karamdaman na diabetes. Hanggang nilamon mga minamahal ng diabetes, yung sugat mga minamahal, nilamon yung kanyang buong paa. Yung kanang paa mga minamahal, biro mo mga kapatid, nakahiga siya. Hindi niya namamalayan, nilalanggam na yung kanyang paa, hindi niya maramdaman yung sakit. Plus mga kapatid ko, nangangamoy na yung kanyang sugat hanggang sumabit mga minamahal, naging acute yung kanyang karamdaman. Yung kanyang katawan mga minamahal, nagkaroon na po ng malawak na infeksyon mga kapatid ko, umakyat mula sa paa mga kapatid ko, papunta na sa katawan. Sa madaling salita, itinakbo siya sa JBL. Nung dinala siya sa JBL mga minamahal, agad siyang in-schedule na puputulin yung kanyang paa. Kasi mga kapatid ko, binigyan siya ng paalala ng mahalabang no, kasi hindi na siya dumadalo. Madalang na lang siya dumalo mga kapatid. Alam niyo mga minamahal, siya po yung inadmit sa dako po ng JBL, yung kanyang mga katabi mga kapatid ko sa ward, puro putol na po yung kanilang bahagi ng katawan. Siya po mga minamahal ay naka-schedule na sa araw ng Lunes. Alam niyo mga minamahal, ang sabi ng doktor, mga busy, sabi niya, pumirma na kayo dito sa bagata, i-schedule na kayo sa araw ng Lunes. Pero bago yung mga minamahal, pinatawag kami. Kami ng ating beloved Brother June Perez. Nandito ba tayo sa Lunak mga kapatid? Kasama na ng mahalabang doon. Pinatawag kami, pumunta kami sa dako ng JBL. Pagpasok namin sa ward mga kapatid ko, hindi namin matanggap yung alingasaw ng amoy mga kapatid. Parang naaagnas mga minamahal ng mga laman ang amoy doon mga kapatid. Alam niyo mga minamahal, nakita namin ang minamahal natin na kapatid, ng ating beloved Sister Lolet Maglalang. Umiiyak siya mga minamahal. Abang papalapit kami mga kapatid. Ngayon, isinyer namin yung salita ng mahalabang nun sa kanya. Itinanim namin mga kapatid ko yung panibagong pananampalataya. Ang sabi namin sa kanya, ang mahalabang nun mga kapatid ay nagpapagaling sa ministeryong ito. Handa mo bang tanggapin muli ang mahalabang noon bilang isang manggagamot mo? Ang sabi namin sa kanya. Alam niyo mga minamahal, umiyak sila mga kapatid. Kasama ng kanyang anak, ating beloved Sister Renz, mga minamahal.
Nung muling tinanggap nila ang mahalabang noon, ipinag-pray namin siya mga kapatid. Nung kami po mga araw ng Sabado yung mga kapatid, pagka-Lunes siya po mga minamahal, i-operahan na, puputulin yung kanyang paa. Nung nung araw ng Linggo, pinapipirma na mga kapatid doon sa, hindi ko alam kung anong klaseng pipirmahan yung mga kapatid ko para isagawa na yung kanyang operasyon mga kapatid. Ang sabi ng ating minamahal na kapatid, ang sabi niyo, Dok, hindi ko na papuputol ang aking paa. Ang sabi ng doktor mga kapatid ko, ba, Mrs., malalim ba ang bulsa mo? Ang ibig sabihin mga kapatid ko, kapag malalim ang bulsa mo, kaya mo bang tustusan ang karamdaman mo, Mrs.? Ang sabi niya, Dok, sabi niya, wala akong pera. Hindi marami ang salapi ko, pero hindi ko na papuputol ang aking paa. Ang sabi ng doktor sa kanya, Mrs., ginagaransya ko sa iyo, sa loob ng 1 linggo, yung buhay mo ay mawawala. Sabagat ang infection sa katawan mo ay umakyat na. Kung hindi mo papuputol yan, mapapadali ang buhay mo. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, nilagay pa niya ng gawa. Tinanggap niya mga kapatid ko, ang challenge mga kapatid ko sa kanyang pananampalataya. Hindi niya pinaputol mga minamalang. Sabi ng doktor, kung ayaw niyong paputol, pumirma kayo sa waiver na ito. Alam niyo mga minamahal, nung siya po'y pumirma, at siya po mga kapatid ko, inilabas ng kanyang minamahal na anak, dinala mga kapatid ko sa pastoral, pinag-pray siya mga kapatid ko, pagkatapos pinauwi na mga minamahal. Ano po mga minamahal, ang ginawa ng mga lamanong sa kanya? Ang sabi ng doktor, 1 linggo lamang mga kapatid ko, aagawin ng kanyang buhay, bumbilang pa ng maraming taon, pinagaling na mahalabang noon. Mga kapatid ko, ang pananampalataya, hindi mahirap isagawa mga kapatid. Kasi maraming proof, maraming ebidensya ang mahalabang noon. Sa pamamagitan ng ating beloved parents in the Lord, beloved workers, beloved prayer warrior, mga preachers, nagpapagitan ng himala ang mahalabang noon. Bakit hindi natin i-apply sa ating mga sarili? Kung ngayon mga minamahal, medyo pumupundat-pundat ang ating pananampalataya mga kapatid ko, pagnigasan mo yan mga minamahal. Sabagat yan ang weapon natin mga kapatid ko. Sabagat ang sabi po ng Deuteronomy chapter 32 verse 39, pag-ibasa natin mga kapatid. Ito po sa mga Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 39. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatuwid bagay, ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Lahat ng gawa natin mga kapatid ko, tinitingnan niya lang na mahalabang noon. Kung ikaw po mga minamahal ay dumadanas ng mga pagsubok ngayon, dumadanas ka ngayon mga minamahal ng karamdaman na bunga ng iyong pagkakasala. Ang sabi ng mahalabang, ako ang pumapatay at ako rin ang bumubuhay. Ako ang nagbibigay ng karamdaman at ako rin ang nagpapagaling. Eh bakit ka ba aasa sa karunungan ng tao mga kapatid? Bakit ka ba mga minamahal aasa mga kapatid ko sa kapwa mo mga minamahal kung alam mo mga kapatid ko na meron kang nakatanim na pananampalataya sa puso mo? Alam niyo mga kapatid ko, minsan yan ang kabiguan ng Kristiyano. Minsan mga minamahal, nandito lang mga minamahal ang kanyang pananampalataya. Pwede niyang gawin ang lahat ng bagay sa pangalan ng mahalabang noon. Pero mga kapatid ko, hindi niya binibigay ang tiwala sa mahalabang noon. Kaya dyan po nagiging bigo ang Kristiyano. Kaya tandaan niyo mga minamahal, ang gawain natin na ito mga kapatid ko, inuulit ko, nasa buong katotohanan. Maraming mga himala ang ginawa ng mahalabang noon dito sa bagatan. Sabi po ng last verse, dito po sa aklat po ng Mateo. Last verse na po tayo mga kapatid. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 8, versikulo 5 hanggang 10. Ito po sinasabi. At pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanya isang senturyon na sa kanya'y namanhik. At nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. 7. At sinabi sa kanya, Paroon ako at siya'y aking pagagalingin. 8. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapot sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. 9. Sapagkat ako rin naman ay isang taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasukuban ako mga kawal. At sinabi ko rito, yumaon ka at siya'y yumayaon. At sa isa, halika at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa. 10. At nang marinig ito ni Jesus,
ay nagtaka siya at sinabi sa nagsisunod, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na sa kahit sa Israel man ay hindi ko nakasumpong ng ganito nakalaking pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, ikukwento ko sa inyo itong centurion na ito. Alam niyo mga minamahal, nung maka-encounter niya ang mahal na Panginoon. Kasi itong centurion na ito mga kapatid ko, sa panahon natin officer ito. Kaya niyang gawin mag-utos at ginagawa ng kanyang mga tauhan. Lahat ng gusto niya mga kapatid ko nagagawa mga minamahal na centurion na ito. Meron siyang kapamahalaan mga minamahal sa tao kapag gusto niya. Ngayon na-encounter niya ang mahal na Panginoon. Kasi alam niya yung katangyan ng mahal na Panginoon. Alam na centurion na ito mga minamahal, pwedeng mag-utos ang mahal na Panginoon, pwedeng gumawa ang mahal na Panginoon na pwedeng gawin ang kanyang mga alagad. Parang pareho sila ng status. Pero alam niyo na ang mahal na Panginoon sa centurion na ito, bagamat itong taong itong mga minamahal may sinabi sa lipunan noong panahon na yun. Anong sabi niya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Ang sabi niya, Guro, mahal na Panginoon, ako ay may kapamahalaan na mag-utos sa iba't ibang tao na dahil sa aking kapangyarihan. Kapag sinabi kong pumunta siya, ginagawa niya. Kapag sinabi kong ganitong gawin mo, ginagawa nila. Pero wag ka nang pumunta sa aking bahay. Mahal na Panginoon. Ayaw niyang utusan ng mahal na Panginoon. Ayaw niya mga minamahal sabi sa malabano, pumunta ka sa bahay ko sabagat may karamdaman yung aking minamahal na alila. Hindi niya sinabi yung mga batid. Ang sinabi niya lang sa mahal na Panginoon, sabihin mo lang nagagaling yung aking alila. Makita na mahal na Panginoon yung kanyang faith. Hindi mga kapatid ko sa pamagitan ng kanyang influence sa mga kapatid ko, inuutosan ng mahal na Panginoon. Hindi po. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sabihin mo lang nagagaling yung aking alila at siya'y gagaling. Alam niyo mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, ngayon lang ako nakakita ng ganitong uri ng pananampalataya. Alam niyo mga kapatid ko, yan ang gusto ng mahal na Panginoon sa atin. Hindi mo na kailangan mga minamahal pumunta ng pastoral mga kapatid para lang humanap na maglilihan sa iyo. Hindi mo na kailangan mga minamahal na magpatawag ng mga minamahal na mga manggagawa para pumunta sa iyo para ilihans ka. Ang gusto ng mahal na Panginoon mga kapatid ko, kapag may problema ka, may karamdaman ka mga kapatid ko, dumirekta ka sa Kanya. Mahal na Panginoon, sabihin mo lang mahal na Panginoon sa oras na ito. Kung ano man ang pagkukulang ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ko mahal na Panginoon. Gusto na mahal na Panginoon mga kapatid ko, yung pananampalatayang may kasamang gawa. Huwag kang manampalataya mga kapatid ko, nang dahil lang mga kapatid ko, meron kang gustong sinasandigan mga kapatid ko na isang mananampalataya. Hindi po ganoon ang gusto ng mahal na Panginoon. Alam niyo, bago tayo magtapos mga kapatid, gusto kong ikwento sa inyo. Ito ba yung mapupulot nyo ng aral? Alam niyo po, mga minamahal, ito ikwento lang na maikli para maunawaan ninyo mga minamahal kung paano yung isasagawa ang inyong pananampalataya. Kasi ganito minsan ang Kristiyano eh. Alam niyo mga minamahal, meron akong kwento ng isang sirkero. Itong sirkero itong mga kapatid ko, siya po'y bihasang tumawid ng alambre. Pabalik-balik mga kapatid, hinahangaan sa mga minamahal na mga manonood dahil sa kanyang taglay na kagalingan. Nung siya po mga minamahal ay tumatawid mga minamahal, sigawan ang mga nanonood sa kanya. Ngayon mga kapatid ko, nakita niya mga kapatid ko, sobrang bilib sa kanya mga kapatid ko ng mga nanonood. Kumuha siya ng bisikleta. Nagtanong siya mga minamahal sa mga lahat ng mga nanonood ang sabi niya mga kapatid, kayo ba naniniwala na matatawid ko ang alambre nito, nakasakay ako ng bisikleta? Ang sabi ng mga nanonood, kami naniniwala na kayang-kaya mo yan. Inulit niya mga kapatid ko, kayo ba'y sumasampalataya na kaya kong tawirin ang alambre na ito na sakay-sakay ko ang bisikletang ito? Sumigaw sila mga kapatid na kayang-kaya na. May napansin siya mga kapatid ko na isang tao mga minamahal na malakas sumigaw. Ang sabi niya, ikaw ba'y naniniwala na kaya kong tawirin itong alambre nito na nakasakay ako ng bisikleta? Ang sabi niya, tiwalang-tiwala ako sa iyo na kayang-kaya mo yan. Kung ikaw ay naniniwala, umakyat ka rito, pumasan ka sa balikat ko, tayong dalawa tatawid. Alam niyo, umatras mga kapatid ko. Yung taong kanya pong challenge na siya sumakay sa kanyang balikat. Minsan ganyan ang Kristiyano.
Alam mo na ang Diyos ay nagpapagaling ng karamdaman. Alam mo, ang Diyos mga kapatid ko, lumulutas ng mga problema. Sumasampalataya ka na ang Diyos natin ay buhay. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay tumutugon ng panalangin. Pero mga kapatid ko, yung pananampalataya mo mga kapatid ko, yan po ay nananatili lang sa dila. Bakit hindi mo isagawa? Kung ikaw ay may pananampalataya mga kapatid ko, lakipin mo mga kapatid ko ng gawa. Bakit? Upang ikaw ay maging sakdal sa harapan ng mahalabang doon. Palakpakan natin ng mahalabang doon. At sa oras nito mga kapatid, tayo po mga kapatid ko ay awitin natin yung aking Jesus. At ibinibigay kong pagkakataon sa ating beloved my co-preacher, ang ating beloved Brother Jel. Praise the Lord, purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved preacher, ating beloved Kuya Arthur. Sa mga oras na ito mga kapatid, ating pong walayan ng isang papuring awitin natin dakilang Diyos sa buhay. Aking Jesus, praise the Lord. Tinitingnan mo bawat lakad ko. Sa tuwing ikaw hinahanap mo, nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala. Aking Jesus, maaasahan mo anumang panahon. Magkulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan ko. Panggitin mo aking pangalan, ikaw ay Hallelujah, praise the Lord. pagkat ako'y iyong sandigan, mas higit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita pababayaan sa oras ng iyong kagipitan. Sa salita ko'y di nagbabago, ako ang Diyos sa buhay ko. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Habang mga minamahal, inawin natin ang awiting ito. Patuloy tayong magipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung meron ka mang hinihiling ngayon sa ating dakilang Diyos, pananampalataya sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Ipakita mo sa ating dakilang Diyos. Ngunit sa'kin nagpapaalala, aking Jesus. Maaasahan mo anumang panahon. Magkulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan ko.
Hallelujah. Mga minamahal, napakahalaga ng pananampalataya. Makita nyo mga minamahal, ang nagpapakilos sa kapangyarihan ng Diyos ay ang pananampalataya. Kaya mga minamahal, yung turo sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, yun lang mga minamahal, pag yan ay in-apply natin sa ating buhay mga minamahal, yung turo mga minamahal ng ating mga magulang sa ating dakilang Diyos, kung sa kanila kumilos ang kapangyarihan ng Diyos, maging sa iyo kikilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sinasabi natin mga minamahal, sa Diyos ay walang imposible. Nangyayari ang bagay na yan mga minamahal kapag ipinapakita mo ang pananampalataya mo sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Experience na natin mga minamahal gaano katotoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, gaano ka makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya hindi tayo nahihiya, hindi tayo mga minamahal nahihiya na ipagsigawan na buhay ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos mga minamahal. Siya ang Diyos na nagpagaling ng ating mga ramdaman. Siya ang Diyos na nilutas ng ating mga problema. Siya ang Diyos, mga minamahal, na nagbigay sa atin ang totoong kapayapaan. Kaya nga sinasabi nila, mga minamahal, bakit ka ba manlalamig? Bakit ka ba manghihina, mga minamahal? Kung alam mo sa puso mo, alam mo sa buhay mo, totoong Diyos na pinaglilingkuran mo. Grabe mga minamahal ang pangako ng Diyos. Sabi nga ng ating awitin, bagitin mo lamang ang pangalan ng mahal na Panginoon. Bagitin mo na may pananampalataya, mga minamahal. Kikilos sa buhay mo, mahal na Panginoon. Totoo mga minamahal sa salita ng Diyos. Habang nararamdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon, awitin natin ang papuring awitin ito, mga minamahal. Hallelujah. Bagitin mo ang aking pangalan, iko'y amigan, pagkat ako'y sinihan, masigil pa sa iyo, hindi kita salamat ang ginang Diyos sa iyong kapangyarihan. Salamat mga Panginoon. Hindi ka nagbabago, mahal na Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon. Salamat mga
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon. Salamat sa kanyang makapangyarihang mga banal na salita. Mga minamahal, meron tayong bisita. Praise the Lord. Sa ating mahal na tatay, pinagpala kayo ng ating dakilang Diyos sapagkat dinala kayo ng mahal na Panginoon sa kanyang totoong gawain. Meron tinatawag na 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, yung ating napag-aralan, pananampalataya. Tandaan ng iyong pananampalataya, yung paglapit nyo dito sa harapan, mga minamahal. Pangalawa, pagsisisi ng ating mga kasalanan. Bakit kinakailangan ng tao yung magsisi sa kanyang kasalanan? Sabi sa Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakaabot sa katwiran ng mahal na Panginoon. At yung pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Acts 2:38, mga minamahal, kinakailangan natin gawin yan para mga minamahal matanggap natin ang kapangyarihan na nagmumula sa mahal na Panginoon. At yan tayo mga minamahal, sinasabi nga, kailangan tayong maisilang na muli upang ating mga minamahal makapiling ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Makasama at makapasok tayo sa kaharian ng ating dakilang Diyos. At yung pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Hindi po kami ang gumagawa niyan, hindi po tao ang gumagawa niyan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa papaanong paraan, sa ating tuloy-tuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sa mga oras na ito, patanggapin natin ang ating beloved tatay. Pakitaas po ang kanyang kamay at sumunod po sa aking panalangin na aking babanggitin. Praise the Lord. Dakilang Ama sa langit, mahal na Panginoong Hesus, salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, pumasok ka sa aking puso. Baguhin mo po ako mula sa puso, sa gawa at katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Mula ngayon, paglilingkuran na kita sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami po ang manalangin para sa inyo. Opo, dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Dakilang Diyos sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo sa araw na ito. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, ito na po maging simulain ng kanilang paglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin po 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito po aming samot panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Pwede na po makabalik ating beloved tatay. Praise the Lord. Mga minamahal, sa mga oras na ito, darako tayo sa ating mga pangangailangan. Tandaan natin yung ating pinag-aralan, mga minamahal. Praise the Lord. Sabi sa Biblia, matapos natin gawin, mga minamahal, ang kalooban ng mahal na Panginoon. Sa oras na ito, mga minamahal, sabi sa Biblia, didinggin tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Sa ating mga panalangin. Panalangin na may pananampalataya. Praise the Lord. At mga minamahal, sa mga oras na ito, ating pong muling itaas ang ating mga kamay at tayo pong lahat ay sama-samang manalangin sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesus, sa mga oras na ito, patuloy kami nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Dakilang Diyos, patawarin po bawat isa po sa amin. At sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, batid mo po, mahal na Panginoon, ang bawat kahilingan, panalangin, mahal na Panginoon, ng iyong mga anak. Dakilang Diyos, hallelujah. At sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, sama ka pa rin pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesus. Sama-sama namin sinasaway lahat ng mga uri ng mga karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ketong pagkabulag, pagkabiro, arthritis, sakit sa puso, damon yung mga virus na sadla sa mga pagpapala, mga natitirang kahinan, mga bisyo, cast out in the mind of the Lord Jesus. Be strong, be blessed in the Lord Jesus' name. Problems be solved, vices be gone. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga binamahal, sa mga oras na ito, tumayo po tayong lahat at itaas natin ang ating mga kamay. Tatalon po tayo 3 beses sabay sigaw ng salitang hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, huwag po tayo magbibiro. Galing sa puso, mga minamahal, let us jump. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you so much po, mga minamahal. God bless you po sa ating beloved preachers, sa ating napag-aralang Word of God. At mga minamahal, tayo po ay tuloy-tuloy na sa gawain ng ating dakilang Diyos. Darako po tayo sa ating mga announcement. Amen. Praise the Lord. Aking po ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Danny. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Purihin po ang ating Panginoon. God bless po sa ating beloved preacher, Brother Jerby.
Amen. Praise the Lord. Ating unang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At bago po tayo dumako sa ating mga announcement, mahal, patuloy po ang ating pagkuha para po sa ating patuloy na pagpatayo ng ating bahay sambahan dyan po sa likod, minumahal. Ay minumahal, tunay nga po ng kapuri-puri ang gawa ng Diyos. Sabi nga po kanina, pananampalataya. Ngayon po, mag-release po tayo ng pananampalataya na kapag tayo po ay nagbigay sa gawain ng Diyos, isang tiyak na bagay. Pagpapalain po tayo ng ating pinakalang Panginoon. Amen, praise the Lord. Kung napapansin nyo, minumahal, kung nakarating na po kayo dyan sa likod, ay medyo malaki-laki po yung gagawin natin, minumahal. Pero sa kabagan po natin, minumahal Panginoon, sa araw po ng bukas, simulan na pong bubungan yan, minumahal. Praise the Lord, glory to God. Alam ko po na ang bawat sa ay masaya, minumahal. Hindi na po tayo magtitiis ng ganitong kaliit, minumahal, na bahay sambahan. Alam ko po na may plano ang Diyos na lalong marami pang masave, minumahal, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purin po ang ating Panginoon. Kaya in-encourage po natin ang bawat sa minumahal. Kung kayo po ay may malaking pananampalataya at pag-ibig sa ating Panginoon, gawin po natin ito sa gawa sa pamamagitan ng ating pagbibigay, mga minamahal. Alam niyo po, marami ang magagawa sa mahalagang yan binibigay natin, minamahal. Kung napapansin niyo po, diyan po sa ating financial statement, diyan po sa minamahal, financial report, diyan po sa malapit din po sa CR ng mga sister. Kung nakikita niyo po diyan, mga minamahal, medyo malaki-laki po yung babayaran pa natin, mga minamahal. Malaki pa po yung deficit natin. Pero alam ko po sa ating pagkakaisang pagbibigay ng mga kapatiran po natin dito sa Pampanga, minamahal, alam ko po, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At patuloy din po natin tayong in-encourage ang ating mga kapatid sa ibang bansa na gusto po magbigay para po sa ating chapel construction dito po sa Pampanga. Maaari niyo pong ihulog yan sa video account na may account name na Jesus Miracles International Ministry. Ipa-flash po yan sa ating webcast, mga minamahal. At sabihin nyo lang po, specify nyo lang po, ilagay nyo lang po, ay para yan sa Pampanga Church Construction. Purin po ang ating pinakalang Panginoon, minamahal. At bago po sa ating mga ibang announcement, kung nandiyan po ang ating beloved Brother Jason Limansares, para po sa ating panalangin, purin po ang ating pinakalang Panginoon. Kung nandiyan po ang ating beloved Brother Jason, amen. Kung wala po minamahal, tayo pong lahat ay manalangin sa ating pinakalang Panginoon. Purihin po ang ating pinakalang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Sa una dalangin po ng aming minamahal, ginagalang na ibang lista, Wilde Estrada Almeida, mga Panginoon. Alam po namin hindi sapat ang mga halagang ito upang amin tumbasan ng iyong kabutihan sa aming buhay, mga Panginoon. Hinihin po namin, O Diyos, sa bawat halaga, sa bawat salabi ng bibigay po ng aming mga kapatid, mga Panginoon. Ibalik niyo po ito ng maraming beses sa kanilang mga Panginoon. Hinihin po namin, O Diyos, sa lahat ng kapatid namin na nandun ang kanilang mga desire na magbigay sa ibang lagawain sa patuloy na pagtatayo ng bahay sambahan sa lugar na ito, mga Panginoon. Pagpalain niyo po sila, mga Panginoon, sa lahat ng bagay, lahat ng mahawakan ng kamay, mga Panginoon. Pagpalain niyo po, pagpalain niyo po kami lahat sa hapon ito. Ito po aming sama dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Blessings, I thank God for all He's done for me. For He saved my soul and set me free. Saved my life, what He sought to be. And I thank God.
ating minamahal na Panginoon. At sa ating mga announcement, minamahal, patuloy po tayong nanawagan sa bawat sa lahat po ng wala na pong ginagawa sa bahay, minamahal. Maaari po kayong tumungo dito bukas, minamahal, upang makisa sa paglilinis, minamahal. Patuloy po tayong nanawagan sa lahat ng choir members, sa mga estudyante na hindi pa po pumapasok ngayon, minamahal. Samantalahin po natin yung pagkakataon na tayo po makatulong sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat araw-araw po ay may gumagawa dyan sa chapel, minamahal, pero kulang pa rin po, minamahal. Kaya hiningi po namin yung tulong ninyo. Sa bawat isa, minamahal, sa mga kapatiran, sa mga choir members na narito, minamahal, tayo po ay tumulong sa paglilinis, minamahal. At magalagang announcement po, minamahal, by next week po, minamahal, magkakaroon po ng adjustment sa ating banal na gawain. May 18, bukas po yan, magsimula po yung sounding natin, minamahal. Mag-aanyaya po tayo sa ating mga kababayan na sila po ay dumalo sa gawain ng ating Panginoon. Kung nais niyo po sumama, welcome po kayo, minamahal. May 19, that is Tuesday po, Martes po hindi po Miyerkules. May 19, Martes po, yun po yung ating midweek service. So, baka makalimutan niyo po, Martes po yung ating midweek service. Yan po yung sisimula ng alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At pagdating po ng Miyerkules, mga minamahal, pagpapatuloy po yan ang sounding natin, mga minamahal. At sa araw din pong yun, ay magsimula po yung pag-wash out na po ng buong chapel. Yung malaki po, mga minamahal. Magsimula na pong linisin yung buo po na yan para sa paghahanda po ng ating 38th church anniversary. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At May 21, that is Thursday, Webis po yung ating, supposed to be Friday, magiging Thursday po yan, mga minamahal. Nagsimula po yan ng alas 7 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. At pagdating po ng Sabado po, minamahal, o Friday, pagdating po ng Friday, May 22, minamahal, practice po ng adults choir, children's choir, youth choir, minamahal. At patuloy po yung pag-wash out po natin. At Sabado po, minamahal, May 23, yan po ang final practice po ng Jesus Finest at ng Choral. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa darating na linggo, minamahal, ako po excited na, minamahal. Alam ko po ang bawat sa excited na. Magagamit na po natin yung malaking chapel dyan sa likod. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tagal-tagal po, minamahal, na halos lahat sa atin, hindi po lubos maisip na kung kailan po natin magagamit yan. Ngayon po, this coming Sunday, our 30th church anniversary, magagamit na po yung chapel yan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ay lumahal, habang mapalapit yung mga Kristiyano, eager na. Tuwang-tuwa na, maminumahal, dahil makakaindak na tayo ng gusto sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, kung wala naman po kayong kakayahan, maminumahal, o wala po kayong time para pumunta dito dahil may mga trabaho po tayo, maminumahal. Actually, ako po ay magsimula ng trabaho dahil last week ay tapos na po yung leave ko. At nagpipray pa rin po ako na payagan po rin po ako mag-leave, maminumahal. Kung wala po, hindi po kayo makarating dito. At may kakayahan naman po kayo na magbigay ng pagkain sa ating mga volunteers, mga mahal, sa lahat po ng pupunta rito na maglilinis at mag-aayos po na ating chapel. Maaari po kayo magdala ng merienda, any kind of food po, minumahal, sa kanilang mga lunch, mga minumahal. Nagpapasalamat po tayo sa ating pinakalang Panginoon, sa ating mga kapatid na nakikita po namin na pupunta rito, na nagbibigay po ng mga pagkain sa ating mga volunteers, na purihin po at pagpalain po kayo ng ating pinakalang Panginoon. Amen po, sir. At sa ibang announcement, minumahal, may meeting po ngayon ng ating beloved Marshall after their service po, minumahal. Lahat po ng ating beloved Marshall, meron po kayong meeting. At meron pong nawawalang susi, minumahal. Kung may nakahanap po na susi na may lace po na Michael Jordan, minumahal, mayroon po 3 susi ito. Pwede nyo po i-claim dyan sa sister information. At birthday greetings din po, minumahal. Belated happy birthday po sa ating beloved brother Jacob Dingal, May 15 po. Beloved Sir Sarah Tapang, May 16. At advance happy birthday po sa ating beloved Sir Minerva Kapili, May 19. Purihin po ang ating pinakalang Pinoon. Ang pagbati po ay galing po sa buong family po ng ating beloved parents in the Lord, sa lahat ng beloved preachers, workers, choir members, sa lahat po. Ay tadalangin po namin lalo kayo pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to God. Paalala po, mahal,
Tuesday po ang ating midweek service by next week. Tuesday po. Baka pumunta po kayo ng Miyerkules, baka kala nyo po rapture na. Martes po, minumahal. Martes po, bilang preparation po sa ating 38th church anniversary. Ngayon po ay nagkukumahog na po ang ating mga volunteers, ang ating mga choir members na naayusin po yung malaking chapel, minumahal. In-encourage po namin kayo. Lagi po namin kayo in-encourage po naman na bago kayo umuwi, kahit pagmasdan nyo lang po ng konti, huwag nyo na po isikreto yung iba po kasi, gusto ko sa Sunday na lang para medyo excited ako makita yung mahal. Tignan nyo na po ngayon, mahal, kung gaano po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Glory to God! Amen! Praise the Lord! At tayo po, dadako na po sa ating pagtatapos, mahal. Sa lahat po ng gusto magpalihas, pumunta lang po kayo sa harapan. Sa lahat po ng gusto magpa-counsel, narito po ang ating mga beloved preachers at handang tugunan ng iyong mga pangangailangan. Sa lahat po na may katanungan, lalo po may mga pledges po yung mahal sa ating chapel, mahal. Nandiyan po ang ating beloved sa information, maaari po kayo makapag-ugnayan sa kanilang mahal. At narito po ang ating beloved brother Rudyard Maninang, minamahal sa kanilang panalangin sa pagtatapos. Purihin po ang ating pinakalabang. Tayo po lahat ay tumayo, minamahal. Purihin po ang ating pinakalabang Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved brother, Danny Shelo. Amen. Sama-sama tayo manalangin mga minamahal para sa ating pagtatapos. O pumulitag lang pagpagpala po namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo pinakamalapay Jesus. Mahal pa Panginoon, maraming salamat po sa natapos mong banal na gawain sa hapong ito, magmula sa paglingis mo po, sa bawig to ng banal na gawain mula sa pag-awitan ng mga joyful song, solemn song, sa mga patotoo na aming mga minamahal kapatid, sa mga pag-awitan, mga choir, mahal Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, maraming salamat po, maging sa mga minamahal namin kapatid na nagkalob na kalisa pong bahagit mahandog, at lalo higit po sa banal mong salita na dinala ng aming mga ngaral, mahal Panginoon, maraming salamat po, at maraming pong dinadalangin sa iyo, mahal Panginoon, sa aming pasamantalang paghiwa-hiwalay, kung paano mo po kami dinako dito, naligtas, payapa, gayon din po kaming makarating sa aming paroroonan, at idako mo po kaming ulit sa daong ito sa araw po ng Martes, mahal Panginoon, upang mapapuriyawan ka namin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. At sa mga naunang panalangin po namin minamahal na magulang sa iyo, ito po aming samon panalangin sa matamis at mapangyari pangalan mo ay pinakamamahal pa Jesus. Amen and amen. God bless you. Mga tayo pong lahat ay magkamayan. God bless, my brother. Tayo pong lahat. Ay, mag-ingat po tayo sa pagtawid dyan, may mahal.